Gising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya.
Yeah. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ayan, magandang umaga po sa inyong mga araw, sa mga kapatid at napakaganda ng araw.
At 3 days to go, mga kapatid. Oh, tatlong ano lang. Oo, Pastor Rapi, tatlong tulog na lang. Oh. Kayo po ba excited na, mga Yan. kapatid? Imagine niyo mga kapatid, na for almost 2-3 years, no? Halos hindi tayo nagkita-kita eh. At gaano kayo ka-excited, no? At number one, first and foremost, mga kapatid, yung inyong mga ticket ay ilagay nyo na sa inyong mga wallet. Yan, para hindi po makalimutan, ha? Yung ano, yung inyong Pastor wallet. Rapi, pag nakalimutan daw po, Naku, bibili ka na naman ng bibili ticket. na ng panibago. Ang problema, makakabili ka, walang problema Yan, wala ng food. Walang pack lunch. So, ngayon pa lamang, kung ano yung mga inaayos nyo, kung ano yung bag na inyong dadalhin, ilagay na po ninyo ang inyong ticket. Yan, number one yan, makalimutan nyo na yung pagkain, wag lang yung ticket. Kasi yung pagkain, may mabibili naman po doon. Pero yung ticket, pwedeng bumili, kaya lang, wala na yung lunch. Kaya nga, isa pa rin pong reminder, no? Bring your own. Bring your own, ha? Of course, tickets, towels, toiletries, beddings, mattress, sleeping bags, personal trash bags, mosquito repellent, and food, of course, food for sharing. Yeah, hindi lang po yung pansarili. Dahil ang saya nito, ako nga, pasasimple, excited ako sa araw nito dahil sa, sabi nga, poproblemahin ba ang pagkain? Of course not. Ang kailangan mo na, magdala ka ng pinggan mo, siyempre, sariling utensils, tapos umikot ka na sa mga kapatiran at tiyak, hindi ka magugutom. Pag ikaw may nagutom, ay malaki ang problema. Ano, sabi nga ni Sister Ria, ano yun? Iba't ibang klaseng luto doon ng adobo. Ng adobo. Adobo from Baguio, adobo from Sampabian, Tarlac, lahat ng klaseng adobo matitikman na. Parang ang tawag dito. Parang boodle pie naman natin dito. Napakasaya po ito, mga kapatid. Yeah. Kaya nga, bago tayo magpatuloy sa sobrang excitement na Pastor Steve, tayo manalangin. Sige, Pastor Steve, tayo manalangin. Sige pa, tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah! Panginoon, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Salamat po sa masarap na pagtulog, maagang paggising, at kami po'y ginising po ninyo, taglay ang kalakasan ng aming pangangatawan, at kami po'y may mga ngiti sa aming mga labi. At Panginoon, sa araw pong ito, amin pong idinadalangin sa inyo lahat ng gawain namin, pangungunahan po ninyo kami. Lalo-lalo na po yung mga kapatiran namin na ngayon po'y papunta sa trabaho. Lord, pangunahan po ninyo sila hanggang sa makauwi. At sa lahat po ng gagawin namin sa buong maghapong ito, higit po sa lahat, kami po ni Pastor Rapi na gagamitin po ninyo sa umagang ito. Lord, kayo po ang maglagay ng mga salita sa mga labi namin na magbibigay po ito ng kalakasan sa body of Christ. At muli, Panginoon, sa mga sandaling ito, alam po namin, Lord, na ang aming mapag-aaralan, ito po'y magdadagdag na naman sa amin para lalo po kaming lumago sa aming buhay espiritual. At alam ko po, Lord, na ang mga kapatid po namin sa mga sandaling ito ay nakaabang na po sila. At nakikinig po sila sa aming GMG na magaganap ngayon. Alam po namin, Lord, na pagpapalain po ang mga kapatiran namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yung ating pong verse of the week, dun sa Proverbs chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. At yan po yung ating mga pag-aaralan sa araw na ito. But anyway, yung nga po, 3 days to go, ating celebrate na ika-41th year. Just imagine, Pastor Simple, kung anong ilang araw na ako nagmumuni-muni. Sabi ko, Lord, naka-41 na tayo. 41 years. 41 years na pala. Kasi celebrate natin ng 41 sa Sunday. Yung mangyayari po niyan, magsisimula na tayo sa 42. 42. Parang napakabilis, pero yun po totoo nun. Sa Monday, 42. Sa Monday, magbibili na tayo para sa ating 42nd year na naman sa ating Panginoon. At ako'y excited talaga, mga kapatid, na makita kayong lahat. Lalo dyan sa bandang north, of course, Baguio, si Baden Bong Lailon, ay kita natin yan madalas Pero the rest of the group ay years, no? Lalo ang Sampabian. Ako, Sampabian. Yung aking binansagan dyan na my beauty queen. So, excited ako makita ka. May beauty queen. Yung beauty queen. Yung beauty queen na sino kaya yun? Sa Sampabian.
So, kamusta ka na? At yung mga iba pa natin mga kapatiran, makikita natin muli after 2 years na pandemic. Pero yung pandemic ay tutuusin, hindi ito naging, naging hadlang para sa atin. Kasi ito yung time na lumago tayo spiritually. Tapos hindi lamang yung material things, marami sa ating mga kapatid talagang naka-experience ng bagong sasakyan, bagong tahanan. Hindi mo maipaliwanag ng pandemic, and yet yung ating Panginoon hindi siya nagkulang sa ating mga pangailangan. Anyway, bago tayo magpatuloy po, pumunta tayo sa ating question, sa ating tanong. So, isa lang po itong ating tanong, pero meron dalawang sagot. Basta simple. Yan. Ganito po ang question natin sa umagang ito ay punan ang mga patlang. Sabi po dito, dinamtan kita. Ano ito? Dinamtan kita ng may magandang borda at sinuutan ng blank na balat. Binalutan kita ng pinong blank at damit na seda. Ayan, medyo malalim. Medyo malalim. Sige, ulitin po natin, Pastor Rafi. Oo nga, malalim yung Tagalog. Yan, ganito po yan. Punan ang mga patlang. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuutan ng blank na balat. Binalutan kita ng pinong blank at damit na seda. Oo, medyo Tagalog. Mga kapatid, kasi sagot-sagot na po. Madali lang po sagutin yan. Isang tanong lang aming ipinagkaloob para maganda po kasi itong ating tatalahayin din eh. At nawa, mga kapatid, i-prepare natin ating mga sarili sa ating pag-aaral. Sa ating Pastor Simple, sino ba yung mga nasa viewer natin? Yan, batiin po natin si Pastor Rapi, naandito, Sister Connie Caudilla nandito. So, siya kong una nabasa, Tapos si Brother Dante, dyan sa sa Laia. Yan, talagang... Magandang umaga sa iyo, Brother Dante. Kumusta na kayo dyan? Sister Melissa Baez, Solidad, na anak ni Nanay Seni. Yan, kumusta na po kayo dyan? Lalo na po si Nanay Seni na naandyan po sa Anuling. Kumusta na po kayo dyan, mga kapatid? Sino po yung mga kapatiran po natin dyan sa Bulacan? Naku, alam kong ang mga kapatiran din po natin sa Bulacan. Excited na rin po sila. Yan, surprise. Yan, purihin ang Panginoon. Sino po yung mga kapatid natin dito? Sina Sister Vicky Del Rosario, dyan po sa, saan nga ba yung kanila? Greenland. Sister Lorna Pehe, dyan po sa ating Mendez. Yung si Brother Bong Lailo, dyan po sa ating Baguio. Naku, Andiyan ka pala, Brother Bong. Palagay ko, malamig lalo din ngayon sa Baguio. Sa Sunday, kasama ka pa rin namin magsasayaw. Si Brother Benny rin, kasama rin sa pagkasayaw. Oo nga. Brother Benny, alam kong nakabangon ka na. Pagaling ka na. At alam kong kasama ka doon sa kasama ka din na Pastor Rafi. Yan, thank you, Lord. Amen, amen. Anyway, mga kapatid, ito nga pong ating pag-aaral ay pagpapatuloy pa rin po ng sinimula ni Sister Ria last Monday at Tuesday, itong Proverbs chapter 1, verse 7. Ito'y napapanahon na ito'y ating pag-aralan, talakayin mabuti, maunawaang mabuti. Bakit napakahalaga nito? Na the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. Ngayon, dito po sa ating pag-aaral sa umagang ito, ay kita po natin dalawang uri ng tao nandito, the wise and the foolish one. Ngayon, pag sinabi pong wise, ang taong ito ay na-develop sa kanya, ang number one ay yung teachable spirit. Para ikaw ay matuto at maunawaan ang karunungan ng ating Panginoon, kailangan meron kang teachable spirit. Kinakailangan yung salitang i-empty mo yung sarili mo eh. Ibig sabihin talagang kakalimutan mo lahat ang iyong natutunan sa mundo, sa pamamaraan ng mundo, at magsisimula ka ngayon na pag-aralan ang pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang
mga salita. Kailangan i-empty mo yung sarili mo eh. Kasi hindi natin may iwasan, tayong lahat naman, ay maraming nakagisnang karunungan na ating na-accumulate o ating natanggap sa pamagitan ng pag-aaral, na hindi naman masama yan, at sa ating mga karanasan. Pero iba yung sa Panginoon eh. So, number one nga na isang katangian ng isang taong wise person ay meron siyang teachable spirit. Sa pagkakaroon ng teachable spirit, kailangan ready ka, kailangan willing ka, and anxious to learn. 3 bagay. Para magkaroon ka nitong tinatawag na godly wisdom, kailangan ikaw ay willing na maturuan, willing ka at handa ka na matuto at talagang pag-aralan. Amen, mga kapatid. Now, itong the fear of the Lord and reverence, pag sinabi kasi reverence, ito yung paggalang. Mahalaga ito. Hindi po kasi yung fear kasi minsan, Pastor, simple lumikha ito ng negatibong kahulugan na kung saan ang tao natatakot lumapit sa Diyos. Pero yung sinasabi ritong fear ay meron kang high respect o paggalang sa Diyos. Yan ang fear. So, dito nga po, hindi lamang yun, napakahalaga na ang buhay nating lahat, kailangan ito ang founded o kailangan ang maging pundasyon nito ay ang Panginoon. Ngayon, hayaan niyo basahin ko itong sa Matthew chapter 7. Napakaganda ng pagkakapaliwanag dito sa gospel ni Matthew. Sa chapter 7, simulan ko po sa verse 24 hanggang 27. So Matthew chapter 7, 24 hanggang 27. The two house builders. So then anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on rock. The rain poured down, the rivers flooded over, and the wind blew hard against that house, but it did not fall because it was built on rock. But anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. The rain poured down, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, and it fell. And what a terrible fall that was. Nakita niyo po ba na ang buhay natin kinakailangan founded sa ating Panginoon? Dito nga binanggit na yung rock, sabi nga, is like a wise man who built his house on rock. Na talagang matatag, matibay. Last Sunday, natalakay po ito kung kayo'y dumalo sa ating fellowship last Sunday, ito ang pinag-aralan, ito ang sentro ng pag-aaral, yung bato na sinasabi rito. Ayan, basahin ko muli po itong 1 Peter chapter 2. Simulan ko sa verse 6 para makita po natin yung tinutukoy dito sa Gospel ni Matthew na bato ay ito po yun sa 1 Peter chapter 2. Sa verse 6, for the scripture says, I chose a valuable stone, which I am placing as the cornerstone in Zion. And whoever believes in him will never be disappointed. This stone is of great value for you that believe. But for those who do not believe, the stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all. And another scripture says, this is the stone that will make people stumble, the rock that will make them fall. They stumbled because they did not believe in the word, such was God's will for them. So yung sinasabi ritong bato ay ang ating Panginoong Jesus. Na kapag hindi ito naging pundasyon at kung hindi karunungan ng ating Panginoong Jesus ang magiging ating magiging buhay, katulad tayo nung isa sa two house builders,
nasabi, foolish. Na sa isang iglap, sa isang pagsubok, sa lahat ng bagay, bumagsak. Kaya ganun kahalaga ito pong ating pag-aaral na the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Nga, tuloy natin. So sa panahon po natin ngayon, sa ating panahon ngayon, we are flooded with worldly wisdom. Pag sinabing flooded, binabaha tayo ng karunungan ng tao. At nakikita natin ngayon na ang karunungan ng tao. Pero, ano ang nangyayari? Merong kaguluhan, nagkakagulo because of kanilang karunungan. Matatalino rin naman ang tao ngayon. Kaya nga lamang po, yung katalinuhan ay lumilikha ng pagkakabaha-bahagi, pag-aaway-away, pagtatalo-talo, which is hindi galing sa Panginoon. So ngayon, sinasabi rin sa atin, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Sa Psalms 127, not unless the Lord, not unless ang Panginoon ang pundasyon ng ating buhay, ng lahat ng bagay, baliwala lahat. Pastor Simple. Lahat. Baliwala yan. Ngayon, unless na itong sinasabing knowledge, yung ating kaalaman is founded on a reverential fear of the Lord, and unless itong ating sinasabing wisdom is established from on high, ibig sabihin established on high, galing sa kataas-taasan, ang karunungan ito, mangyayari sa atin, we run the risk of becoming wise in our own understanding. Kapag hindi galing sa Panginoon, itong mga karunungan ito, maari, andun yung risk, andun yung possibility, na sabihin mo sa iyong sarili na matalino ka. Hindi po ba? Kaya nga, sabi nga, nalala ko merong isang aklat, Pastor Simple, sabi nung author, the more you read, the more na madidiscover mo that you know nothing. The more you read. Subukan niyo magbasa ka na magbasa. At makikita mo na wala pala akong alam. Akala ko, alam ko na lahat ng bagay. Akala ko, alam ko ito. Actually, hindi. Kaya sabi ko nga po kanina, para matuto tayo, magkaroon tayo ng teachable spirit, i-empty mo yung sarili mo na wala kang alam. At tiyak matututo. Kasi pinakamahirap sa lahat na turuan yung maraming alam. Nasubukan nyo na po ba o ma-encounter nyo na ang isang tao may sinasabi ka pa lamang, sasabihin, alam ko na yan. Alam ko na yan. Hindi matututo yan. Kasi alam na pala niya lahat. Pero sa Panginoon, sabi nga po, alala ko nung nag-aral tayo, Pastor Simple, nung ating pastoring. Kabilin-bilin sa atin ni Brother, ba pangalan ng ating head pastor? Pastor Robert. Pastor Robert. Sabi niya sa amin, umpisa pa lamang ng lesson, sabi niya, para kayo'y matuto sa ating gagawing pag-aaral na ito, kailangan i-empty ninyo ang sarili nyo. Nung una, hindi ko maintindihan, ba't ko kaya i-empty ko yung sarili ko? Salita pa rin ng Panginoon. Pero nung nagsimula na siya magturo, i-conduct na siya, tama nga. Kasi, habang nagtuturo siya, dahil yung iyong nalalaman ngayon, kukontrahin niya yung kukontrahin natin yung tinuturo niya. Pero pag in-empty mo yung sarili mo na wala kang alam, pumunta ka doon, as a student, matututo ka nga. Parang, alam ko yan, pero meron palang, para siyang kasi nung nag-aral tayo, Pastor Simple, para siyang puzzle, na yung puzzle, yung missing link doon sa puzzle na yon, nasa kanya yung tinuro niya. O nga, yung pala yun, akala natin, alam na natin lahat, pero hindi pala. Kaya nga, sabi nga po, ang number one na ugali na kailangan na ma-develop sa ating lahat as a Christian, para magkaroon tayo ng wisdom from above, or wisdom coming from Christ, kailangan meron kang teachable spirit. Pag wala ka nun, hindi ka matututo. Kasi gagawin mo lagi kung ano yung nalalaman mo, kung ano yung gusto mo, yung pamamaraan mo, never learning the ways of God. Ang sarap matututo, lalo yung pamaraan ni Lord, yung waiting upon the Lord, yung maghihintay nga, so simple, Pero isa nga yun sa mga problema natin, lahat tayo, very impatient tayo. Pero learning the ways of God,
napakasarap. Hindi lamang yon yung matututunan mo rin yung seeking the will of God na, Lord, ano ba yung will mo sa akin today? Lord, ano ba yung will mo sa akin? Natututunan mong magpakumbaba. Kasi nire-recognize natin at iginagalang natin yung kanyang sovereignty, yung kanyang pagiging Diyos, makapangyarihan, an all-knowing God, matututo ka. At may enjoy mo yung buhay mo na, sabi nga ng Proverbs, the Lord makes life easy but we make it complicated. Simple lang naman ang buhay. Once you obey God, simple lang naman. Pero ang tao, ginagawa niyang komplikado ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, no, itong ating pag-aaral na ito, napakaganda. But anyway, no, ibigay ko na po si Pastor Simply sa inyo para talakayin itong pagpapaliwanag ni James sa chapter 3. Pastor Simply. Yan, thank you Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Salamat po Pastor Rapi sa ating magandang intro sa umagang ito. At bago ho ako magpatuloy, nais ko po munang basahin ang mensahe ng Panginoon dito po sa Santiago, Kabanatang 3. Simulan ko po dito sa mga talatang 13 hanggang 18. Ang pinaka-title po dito ay Ang Karunungang Galing sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabuloanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At sa talatang 18, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Naku, talagang sa buhay natin ngayon mga kapatid, katulad nga nung nabanggit kanina ni Pastor Rapi, ay, di ba, natatanda ako nga doon sa Mangangaral 7:23. Sabi nga doon ni Haring Solomon, ngayon ko napatunayan, sabi nga, alam naman natin, kilala po natin si Haring Solomon kung gaanong katalino. Sabi nga po ng Bible, siya ang pinakamatalinong naging hari sa Biblia. Pero sabi niya, yung palang alam ko, hindi pala, wala pala akong karunungan nung ikumpara niya sa karunungan ng Panginoon. Kaya katulad nga nung nabanggit natin kanina, ni Pastor Rapi, sa ating ngayon, di ba, yung mga taong natututo talaga, yung inaamin niya na siya ay wala. Kaya sa umaga pong ito, ang binigyan ko nga po ng pinaka-title ito eh. Ang pinaka-title ko dito ay Who is Wise? Sino nga ba ang marunong? Ito po yung aking pamagat sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ang ating pag-aaral po ngayon ay katulad nga po na nabanggit ni Pastor Rapi ay tungkol sa wisdom, tungkol po sa karunungan. At sa mga mananampalataya, ang wisdom o karunungan ay ang pagsasabuhay ng kaalamang buhat sa Biblia. Ito po yung tinatawag na applying biblical knowledge in practical life. Di ba? Kaya nga pag binasa po ninyo yung Proverbs, punong-puno po ng ng karunungan eh. Practical na pamumuhay po ang ipinapakita diyan. Hindi po pinag-uusapan diyan ng kahit ganong katalino mo, di ba? Ang pinag-uusapan no diyan, yung pamumuhay na pang-araw-araw. At ang taong may wisdom o namumuhay ng may karunungan ay isang tao na practical na nabubuhay sa salita ng Diyos. Di po ba parang tayo po? Di ba? Katulad po ng ginagawa natin. Kapag hindi pa po tayo nagpapatawad hanggang ngayon, ay baka hindi na po tayo, di ba? Simple, ang salita po ng Diyos, umaga pa lang, naandyan na, iyan na po yung kasama natin. Kaya dapat po, nakikita na po yan sa ating buhay. Kaya nga po, ang kanyang basic lifestyle ay ang gawin ang kalooban ng Diyos ayon sa Biblia. Simple, hindi naman po madali eh.
Di ba? Hindi ibig sabihin at tayo nag-aaral ng Biblia, perfect na po tayo. Kaya nga ho tayo nag-aaral, pero pwedeng gawin eh. Di ba? Mahalaga yung pagising mo pa lang sa umaga, humihingi na tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sabi nga po ay wisdom is the skill of living biblically. Yan po. Ano pa? Wisdom is the skill of applying God's truth to everyday living. Ito na po, yung pang-araw-araw nating buhay. Di ba? Kaya nga ho sa panahon ngayon, nakikita natin, ang dami-daming magaling. Di ba? Minsan nga ho, may nakita ko sa Facebook talagang napakatalinong tao. Kaya lang, nung siya ay nung masita na, nagalit, nagmura. Di ba? Parang pagka ganun, di ba, nawawala yung mo sa kanya, tali-talinong tao, pero dahil doon sa kanyang ginawa, parang nawawalan ka ng tiwala para sa kanya. Kaya nga po mahalaga, ito po yung pamumuhay. Sabi nga sa Tagalog, ano bang tawag? Pamumuhay ng mayroon tinatawag na sentido común. Di ba sa Tagalog nga? Ang wisdom ay hindi lamang pangkaisipan, kundi ito ay nagpapatungkol sa kabutihang asal. Yun naman po, totoo naman. Di ba sa panahon po natin ngayon, di ba kung mapapansin nga natin doon sa 2 Corinthians 3:2, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi po doon, tayo daw po yung mga buhay na Biblia na binabasa ng tao. Diba? Na buhay na Bible, na ang binabasa ng tao. Yung may dalang Bible, hindi naman yung Bible. Pag nakita nila, ay ganun pala sila. Salamat kay Lord. At dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nababago ang buhay. Ang isang taong may karunungan ay yung taong alam ang katotohanan at isinasabuhay ang katotohanan. Alam po naman natin, ano ang sabi ng John 8:31-32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Di po ba tayo'y napalaya ngayon sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ng salita ng Panginoon? Marami sa atin ang bihag. Naku, ako rin wala pa rin po kay Lord. Bihag din po ako ng kung ano-anong bagay. Pero salamat po. At ang salita ng Diyos, natatanda ako nga po, kaunti lang pong sharing. Simple ang ating buhay po ngayon na pag na-kay Lord na tayo, talagang mataas na talaga ang tingin sa atin ng tao. Natatanda ako nga po ng unang-una Simple yung pinanggalingan ko pong buhay, yung paghuhuwiting. Alam nyo, talagang pag umaga, kukubrahan ko sila. Pagdating po ng hapon, babalik po ako sa kanila, pero hindi na po Bible ang dala. Huwiting na po. Pagbalik ng hapon, Bible na po ang dala. Pero alam nyo po, ako na rin po, sabi ko, kinausap na rin ako ni Lord. Sabi sa akin, ano ba yung ginagawa mo? Parang niluluko ko na raw po yung mga tao. Sa umaga, tuturuang magsugal. Pagdating ng hapon, tuturuan para kay Lord. Pag tinignan mo na, balance naman. Kaya lang, hindi pa rin Pag may wisdom, isipin na ituturo natin, ang mas mahalaga yung Word of God. At sa panahon natin po ngayon, marami. Kung titingnan natin, graduate ng kung ano-ano. Ano ba yan? Cum laude, summa cum laude. Sabi, may mga honor. Ang ibig sabihin, marami ang mga matatalinong tao sa larangan ng academic. Pero, mahina namang mag-isip sa mga bagay na pampraktikal. Hindi naman po lahat. Kaya nga napakapalad ng mga taong yung nakikita nila, yung uri ng buhay na hindi lang pala talino sa mundo ang kailangan. Kailangan ang praktikal na pamumuhay. Ang inaakala, na sabi nga po dito, inakala nila na ang matatalino sila na di naman makita ang mga pinag-aralan sa kanilang buhay. Ako nga, katulad na nabanggit ko kanina, naku, sa panahon natin ngayon, di ba, makakakita ng mga tao na ang taas-taas ng pinag-aralan. Pero pag nakita mo sa kalye, nagmumura. Pag nakita mo sa kalye, nagagalit. Di ba, parang bumababa yung tingin mo sa kanya. Kaya nga ang Proverbs, practical na pamumuhay po ito Di ba? Iyan po yung turo sa atin. Kaya po sa panahon ngayon, di ba, bilang mga manggagawa, nararanasan po namin yan. Pero salamat na lamang po at merong doon sa fruit of the Holy Spirit, may self-control. Di ba? Minsan dumarating din yung parang yung sa mga nagagana, parang bibigay ka rin Pero salamat na lamang po at yung pinakahuli ng fruit of the Holy Spirit, nasa atin na. Di ba? Naandyan po lagi yan. Ngayon, sino nga ba? Sabi po ng binasa ko natin kanina doon sa James 3:13, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa?
Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Meron po akong ilang bagay na isi-share sa atin. Sabi po dito, sino nga ba ang mga wise? Unang-una po, sabi dito, yung meron siyang tinatawang wasto ang kanyang pamumuhay. Yung po, para madaling matandaan. Yung W, diba? Yung wise W, wasto ang kanyang pamumuhay. Pag sinabing wasto ang kanyang pamumuhay, namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, basahin ko lang po ito. Meron po dito sa aklat po ng Proverbs 1. Basahin ko lang po sandali ito ha. Meron po ditong magandang binanggit ang ating Panginoon Sa aklat po ng Kawikaan, mga kabanatang 1, tingnan po nyo ha, yung po mga talatang 5. Nabanggit po dito at nais kong ishare po sa atin. Kawikaan, kabanatang 1, talata po 5. Ito po ang sinabi dito sa verse 5. Sa pamamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Yun, pagka ang tao po, sabi dito, ang tao, lalo daw pong tatalino yan. At yung mga kulang sa kaalaman, ay binibigyan ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya tayo, para matanggap natin ito, ano po ang gagawin natin? Lagi natin sasabihin, sabi nga ni Pastor Rapi kanina, mag-unload tayo. Lagi natin sasabihin, Lord, wala po ako. Kaya yung mga taong hindi nagkakaroon ng karunungan, pag sinabi niya, alam ko na yan. Di ba nakakita ba kayo ng mga ganon? Minsan sasabihin po lang, papunta ka pa. Ako'y pabalik na. Di ba? Mga ganon Kaya mga hindi natututo. At salamat na lang kay Lord at tayo po binibigyan ni Lord. At kaya tayo lumalawak yung ating pangunawa sa Kanya. Hindi lang po yan. Meron pa rin pong binanggit dito sa Proverbs 12. Tinan po nyo ha, basahin ko rin po sa atin to. Proverbs 12:15. Ang sabi naman po dito, ang akala ng mangmang ay siya lang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Tayo po ba? Ganun tayo mga kapatid? Tayo po ba yung hanggang tumanggap ng payo? Di po ba? Sa ating buhay ngayon, nakikita natin yung kahalagahan ng ating ginagawa. Pangalawa po, ang sabi dito yung taong merong sino yung wise? Una, wasto ang kanyang pamumuhay. Pangalawa, iniingatan ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Di ba parang tayo? Tandaan po natin ang daladala po natin salita ng Diyos. Kaya nga minsan, pagka nakakagawa ng hindi maganda, anong sabi ng mga iba? Di ba, natatanda ko nung mga unang panahon, nung may makitang nagsusuntukan, anong sabi ng mga taong nanunood? Panuurin nyo, yung dalawang Kristo nagsusuntukan. Bakit to? Siyempre, ganun ang tingin sa atin Tayo po yung mga ginagamit ng Panginoon. Kaya ganoon po yung mga nakaatang sa ating buhay bilang mga anak ng ating Panginoon. Sa Proverbs 9:9, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid aralan, lalago ang dunong nito. Yan po, isa ko pong natututunan din sa aking buhay. Siyempre, ako naman po, talaga naman po ako'y walang alam. Inaamin ko po talaga yan. Pero salamat kay Lord, kinukwento nga ni Pastor ni Pastor Rapi kanina, nung nag-aaral kami sa LTI. Grabe. Yung ba namang hindi ka marunong sa ganon? Alam nyo, nung una, ang matindi po, nung nag-i-exam na Parang wala ka namang naiintindihan. Pero doon, nakakahiyan, hindi naman po pwedeng mangupya sa mga katabi mo. Dahil na kay Lord na tayo. Alam nyo po, hindi naman pwedeng tuminggan, hindi mo pwedeng sabihin, ay brother, pakupya naman, baka hindi ko alam yan. Alam nyo, doon ako natutong Talagang sabi ko, Lord, talagang wala naman po akong alam. Talagang nung una po, hindi pa po ako makakalhati. Siguro 1/3 lang sa 100. Siguro, hindi ako nakakatama ng mga wala pang 30. Ganun po. Pero sabi ko, kay Lord, nahihiya naman po ako. Doon ako natuto. Sabi ko, Lord, inaamin ko yung kawalan ko. Alam niyo po, awa ng Panginoon, umi-exam na ganon, nangangalhati na, hanggang po hindi naman tumaas ng ganon, pero nakita ko po, pinasa ako ni Lord. Di po ba? Yun po ang pinapakita ni Lord. Sabi ko, naranasan ko po talaga yan. Sabi ko, Lord, wala. Talaga pong nung una, simple ang nagtuturo naman po, foreigner. Simple, pag nagturo ang foreigner, English po yun. Islang pa. Naku, inaantok po, bumabagsak yung Bible ko, ganyan-ganyan. Pero thank you, Lord. Sabi nga po, talagang iniingatan tayo ng Panginoon at yung po natutunan. Hindi lang po yan. Ano pa, dito sa Proverbs 10:4, nakita rin po dito ang kamay sa Kawikaan 10, verse, 10 na binanggit natin kanina.
Mayroon pang binanggit nga dito na ano, sabi sa bandang huling, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ibig sabihin, no, sa panahon natin ngayon, iniingatan talaga ng salita ng Diyos. Pangalawa po, ano ang sabi dito? Sino yung mga wise? Ito yung soul winner. Ito yung mga taong, ang sabi diyan ay, kinukonsider niya ang kapakanan ng iba, hindi lang yung kanyang sarili. Mas mahalaga sa kanya. Bagaman hindi naman natin sinabing ano, pero mas pinapahalagahan din niya yung kanyang kapwa. Diba? Iginagalang niya. Sa panahon natin ngayon, yan po isang napakalaking pagpapala sa atin. Ang pang-apat po, sabi dito, yung isang taong wise, ay yung enlightened, sabi dito, naliwanagan siya nung salita ng Panginoon. Di po ba? Tayo po, alam kong lahat tayo naliwanagan. Tayong lahat, dati, hindi naman tayo nakapagpatawad. Pero ngayon, nakapagpatawad tayo. Tayo, tumalikod sa kasalanan. Diba? Dati, parang ang hirap-hirap tanggihan ng kasalanan. Diba? Pag may mga alok na ganito, ang hirap tumanggi. Pero ngayon po, salamat kay Lord, kaya na nating tanggihan ng kasalanan. Pagka alam nating mali, diba? Dati, hindi tayo makapagsabi ng hindi, lalo-lalo doon sa mga barkada natin. Sipin, nahihiya tayong magsabi ng hindi. Ang gusto lagi natin ay paunlakan natin ang gusto nila. Pero hindi po. Ngayon, salamat na lang sa Panginoon. At dahil po sa kanyang salita. At hindi lang po yun. Higit sa lahat, alam nyo, pinakamaganda ngayon, iningatan din ni Lord yung mga dila natin. Di po ba? Ngayon, sabi nga, tayo'y nakapagpupuri kay Lord. Basahin ko lang po ito ha. Dito sa Kawikaan 16:23, meron pong nakapaloob ditong salita ang ating Panginoon. Sa Kawikaan 16, verse 23. Sabi po dito ng mga talatang 13, iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin. Kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Di po ba mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, ay simple, yun po yung gawain natin ngayon. Na tayo'y i-share natin ang mabuting balita. Kaya marami sa panahon ngayon mga tao na nagugulat sila. Di ba? Dating yan? Dating ganito ang buhay niyan. Di ba? Dating palamura. Pero ngayon, hindi na nagmumura. Ngayon, lumalabas na sa mga labi ay mga salitang magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya nga po, kung nais mo nating ipakita ang ating karunungan, patunayan natin ito sa pamamagitan ng ating mabubuting asal at ng ating pananalita. Yun daw po. Para daw po maipakita natin na tayo ay ang isang taong may karunungan, para daw makita mo yan kung talagang may karunungan, makikita mo rin sa pananalita yan. May paggalang sa kapwa. Kahit nakakababa sa kanya, iginagalang niya. Di ba? Minsan may nakikita tayong mga tao, di ba? Pagka mababa sa kanya, kontratuhin niya, iba eh. Pero iba pala, pag may wisdom, igagalang mo. Bakit? Siyempre, pag naalaman natin, oo nga pala, pare-pareho namang nilalang ng Panginoon. Kaya lang, iba eh. Yung mga taong ang tingin nila sa sarili, sila na po yung matalino. Ang tingin nila sa iba, parang walang alam. Diba? Ganon. Pero salamat na lamang po sa Panginoon. Tayo, naturuan dyan. Ito po yung mga taong may kababaang loob, may malinis na kalooban, at kapag malinis ang kaisipan at puso, gagamitin po ng Diyos ang ating mga labi para makapagsalita ng mga tamang pananalita. Diba? Sa panahon natin ngayon, diba? Minsan may mga pagkakataon na kung titingnan mo, pupunta ka doon sa isang lugar pero igagalang ka. Bakit to? Siyempre, nakita nilang iginagalang mo rin sila eh. Diba? Kaya nga po, anong sinasabi lagi? Kung gusto mong umani ka ng mabuti, magtanim ka ng mabuti. Gusto mong igalang ka ng kapwa mo, igalang mo rin sila. Iyon po yung may wisdom. Diba? Dahil pag walang wisdom, wala na eh. Ang tingin nila, pagkatama sila, gagawin nila. Pero salamat na lamang po sa awa at grasya ng Panginoon. Ngayon, pag-usapan naman natin, how to be wise. Paano naman tayo magiging wise? Sabi to unang-una, yung binanggit nga po kanina, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon. Ito nga po yung fear of God, yung pagkatakot sa Panginoon. Ano po yung pagkatakot na ito? Hindi po ito yung pagkatakot na ang Diyos ay pag hindi mo ginawa yung ginawa niya, baka ikikanyang parusahan. Hindi po ganoon. Ito yung tinatawag na banal na pagkatakot na alam mo na pag hindi mo nagawa, malulungkot ang Diyos para sa iyo. Dito nga po sa Awit 1:11 verse 10, tingnan po ninyo ang nakalagay dito. Ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot, yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa
sa buong panahon. Napakaganda. Ulitin ko po ha. Awit 111, verse 10. Ito po, ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Napakaganda ng advice ng Word of God. Sabi yan po, kung gusto daw pong ang tao itong dumunong, nako, anong sabi? Aralin yung kanyang salita. Para yung ginagawa natin, di ba dati pag binabasa po natin ang Bible, hindi naman natin naiintindihan. Nung mga una nga, ginagawa natin pampatulog. Ako ganun eh. Pagka gusto kong madaling makatulog, nagbabasa ako ng Bible para madaling matulog. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Ano po yung mga nakapaloob dito? Na how to be wise? Una, fill your mind with godly things and your heart with God's love. Yung punuin daw po natin yung ating mga puso ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, hindi lang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa. Pangalawa, enlighten your path by God's Word. Bahayaan daw po natin na liwanagan ng salita ng Diyos yung ating buhay. Di po ba? Tandaan natin, ano po ang sinasabi ng Word of God doon sa awit 119:105? Ang salita po ng Diyos, ito po'y liwanag ng buhay natin. Di po ba? Kaya tayo, nakikita natin sa panahon natin ngayon yung excited tayo sa bawat isa. Kaya nga pagka nakikita natin, di ba, yung darating nga nating anniversary, ay salamat, magkikita-kita na naman. Yun ang buhay natin eh. Yung bang dating hindi nagkikita-kita, ngayon, magkikita-kitang muli. Di ba? Kung online dati, ngayon, face-to-face na. Tapos yung sumunod, ask God for wisdom. James 1:5-6. Ano po ang sabi diyan? Ang sino man sa inyo, kung kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Tandaan po natin, nariyan po lagi si Lord, available po ang kanyang karunungan, hingin lang natin. Di po ba? Ang karunungan po, available lagi yan eh. Pero ibinibigay po yan doon sa mga humihingi. Simple, pagka sinabi mo namang alam mo na, ay hindi ka na naman bibigyan, alam mo na pala eh. Diba? At ang sumunod po, recognize God as your Creator, Master, and Lord. You are nothing with Him. Diba? Totoo po. Sabi dito, i-recognize daw po natin na siya po yung ating Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Isa po ang natutunan ko. Talagang kapag lahat ay iniasa mo sa Panginoon, ituturo naman sa iyo lahat ng bagay. Di po ba? Kaya nga po yung binabanggit nga ni Pastor Rafi kanina, talagang sa panahon ngayon, mahalaga po yun eh. Yung talagang lagi nating hihingin kay Lord. Lagi natin sasabihin, Lord, wala po akong alam. Ituro po niyo sa akin. Kaya ito na po yung buhay natin. At para po sa panghuli, nais po ng Diyos na tayo ay dumunong. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Katulad po doon sa Luke 2:52, ano po ang sabi diyan? Ang ating Panginoong Hesus, siya po ay lumalaki na taglay ang karunungan. At ganun din, sa atin din pong pang-araw-araw na buhay. Di po ba? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, di ba? Tayo'y tinuruan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Di ba? Dating hindi natin kayang magpatawad, hindi natin kayang magmahal. Pero ngayon po, nakapagmamahal tayo mga kapatid. Di po ba? Nasasabi natin doon sa mga tao, hindi katulad dati, paano ko naman papatawarin yan? Gawin mo ng mabuti, ikaw pa rin ng masama. Pero tayo po, hindi na po nakatingin sa ganun ngayon eh. Ang mahalaga ngayon, yung Word of God na nasa atin, di ba? Ano ang sinasabi lagi ng Bible? Sa Bible nga, nakalagay mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano pong ibig sabihin yun? Ang pagbibigay, hindi lang naman po material eh. Di ba? Yung pagbibigay ng, yung pagbibigay ng loob mo para sa Kanya. Pagbibigay mo para patawarin siya. Naku, isa pong pagpapala yan para sa atin mga kapatid. Kaya sa oras pong ito, napakaganda ng itinuturo sa atin ng Panginoon na talagang yung ating buhay. Gusto ni Lord, maging tayo eh. Di ba? Matutunan natin yung kanyang mga salita. Sapagkat nga po, sabi sa ating, yung ating word, na ang pagkatakot kay Yahweh, iyan po yung pasimula ng karunungan. Ang sikreto po, para magkaroon ng karunungan na galing sa Kanya, sabi po ng Word of God, unang-una ay ang pagkatakot sa Kanya. Purihin po ang ating Panginoon. Ay, salamat, Pastor Simple. Totoo po yung mga kapatid, no? Yung pinag-uusapan kasi natin na godly wisdom, sabi nga doon kay James, kung wala ka, humingi ka, and God will give it to you generously. Ibig sabihin, wala po talaga tayong godly wisdom.
Parang, alam mo, simple yung prayer ni David, no? Doon sa Psalm 51, di ba sabi, create in me a pure heart, O God. So nagpalikha si David ng isang bagay na wala siya. So tayo din, sinasabi nga ni James, ask God and God will give it to you generously. Hingin po natin yan everyday. Hindi po to basta humingi ka tapos na eh. Araw-araw po to. Hindi minsan lang. Oo. Kasi alam niyo mga kapatid, bakit? Araw-araw kasi maraming choices, maraming decision na gagawin tayo. At kung hindi tayo hihingi ng karunungan at gabay sa Panginoon, 100% magkakamali tayo. 100% magkakamali ka. Kaya hingin natin to araw-araw. Ang sabi doon, God will give it to us generously. Amen. Yan, bago tayo magpatuloy, batiin natin muna yung mga may kaarawan. October 20. Ayan. Yan. So, mga may birthday, si Brother Neto Dalusong, husband ni Chay, Sister no? Chay. Oo. Brother Neto, happy birthday. Sister Grace Villaran. Taga ano po yata, Pastor Rapi yan? Katandala. Ayan. Taga Katandala. Sister Virgie Cristobal. Oh, Brother, Henry. Brother Henry, kapatid ni Brother Arnold. Nandito lang kami, Brother Henry. Nandito lang kami, ha? Sister Tina Tixon, kapatid ni Sister Celeste. And Brother Tom Maguire. Happy Brother birthday Tom, po. We're just waiting for you. We will just wait. Okay, happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Take it, boom! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Amen. O ngayon, pakinggan naman po natin ang yung ating new song of the week, no? Yung I Will Stand, composed by Sister Marian de Guzman, arranged by Brother Jess Atienza, and interpreted by Brother Doc Monpidere. Thank you, Lord. There were nights I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, O God. I will speak of your might, O God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine?
It is in your love. Yes, again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand whatever the world throws at me. My Lord is forever with me. Darkness will not consume me, for His light is shining at me. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes. I am lovely in His eyes. I am grateful, my God. In your presence, my God, I will stand. I will stand. Thank you, Lord. Maraming salamat, Doc Mon, dyan sa ating bagong awitin, I Stand. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dito po sa 1 Corinthians chapter 1, simulan ko po sa verse 18 hanggang 25. Christ, the power and the wisdom of God. For the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost. But for us who are being saved, it is God's power. The scripture says, I will destroy the wisdom of the wise and set aside the understanding of the scholars. So then, where does that leave the wise or the scholars or the skillful debaters of this world? God has shown that this world's wisdom is foolishness. For God in His wisdom made it impossible for people to know Him by means of their own wisdom. Instead, by means of the so-called foolish message we preach, God decided to save those who believe. Jews want miracles for proof, and Greeks look for wisdom. As for us, we proclaim the crucified Christ, a message that is offensive to the Jews and nonsense to the Gentiles. But for those whom God has called, both Jews and Gentiles, this message is the wisdom of God. For what seems to be God's foolishness is wiser than human wisdom, and what seems to be God's weakness is stronger than human strength.
So dito nga po sa ating pag-aaral, dito sa aking sa Good News version, Christ the power of the wisdom of God. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, basahin ko po yung naunang scripture. Ano ba yung nangyari? Bakit binigyan diin ni Paul na ang wisdom ay galing kay Christ at yun ang kailangan? Dito po sa verse 10, no, sa the same chapter, chapter 1, division in the church. By the authority of our Lord Jesus Christ, I appeal to all of you, my brothers, to agree in what you say, so that there will be no divisions among you. Be completely united united with only one thought and one purpose. For some people from Chloe's family have told me quite plainly, my brothers, that there are quarrels among you. So nangyari, nagkaroon po ng kaguluhan dito sa Corinthians. Ang nangyari po rito, nagpagalingan sila dito eh. Nagpagalingan. Kaya sabi dito ni Paul, so that there will be no divisions among you, be completely united with only one thought and one purpose. Dapat ganun talaga eh. Sa lahat ng Christians, dapat one thought and one purpose. Ang purpose natin talaga is to give glory to God. Hindi magbigay ng luwalhati kahit kanino. Kung noong last Tuesday ay nakinig po kayo doon sa GMJ, no? Particular po yung pagtuturo doon ni Pastor Owen. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, na mayroong division nangyari sa lahat ng Kristiyano. Kasi nga po, nagtagisan ng katalinuhan, nagpagalingan. Kaya nga, sino si Apollo, sino si Pablo, nagkanya-kanya sila rito. Kaya ngayon si Paul ngayon, binigay niya ng diin itong the power of Christ, the power and the wisdom of God. Yan, tingnan natin po yung progression, yung paano pinisent ni Paul itong bagay na ito. Unang-una, sabi niya, the message of the cross. Na hanggang ngayon, marami pa rin tao na hindi naintindihan, na lubusan, ang kahalagaan ng cross. So itong cross pong ito yung God's total revelation. Dito hinayag yung kanyang intention na maganap para sa lahat ng tao na magkaroon ng kaligtasan through the death on the cross. Ito yung plano eh. Ito lang ang tanging paraan para maibalik yung naputol na relasyon ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng cross. Hindi lamang po yun, the gospel in all its fullness, yung pinakaganapan nito, ay nakasentro doon sa incarnation. Pag sinabing incarnation, ito yung pagkakatawang tao ni Kristo, yung the birth of Christ. Ito po yun. And the crucifixion of Christ. So ito yung great plan na sinasabi, divine plan ng Panginoon na kailangan maganap. Pero pinagtalunan ito. Hanggang ngayon nga, marami pa rin mga tao na hindi ganap naniniwala dito. Ngayon, the entire divine plan at provision na ginawa ng Panginoon para sa redemption of sinners, para tayo iligtas, para bigyan tayo ng magandang buhay, binigay niya ang provision. Hindi naman nanggaling sa atin, basta simple yung provision eh. Kundi ang Panginoon pa rin nagbigay ng provision para sa atin, para tayong lahat na tatanggap kay Kristo ay magkaroon ng salvation through the death ni Christ on the cross. Yan ang great plan. Ngayon, binanggit na naman ni Paul yung foolishness, yung kahangalan. So itong salitang foolishness, galing po ito sa word ng moros or moron o moron. Nang ibig sabihin nito ay stupid. Sa Tagalog, medyo masakit, basta simple eh. Tanga. Oo nga naman. Parang napakatanga nga naman ng tao para magkagulo at gamitin ng karunungan na tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay. Tingnan niyo po dito. Sa Psalms 14, ang ganda na pagkakasabi rito nung tungkol sa mga tao.
Sa Psalms 14. Simulan ko po sa verse 1. Ito po ang sabi. Fool says to themselves, there is no God. Fool nga. Stupid. Tanga nga. Fool says to themselves, there is no God. They are all corrupt, and they have done terrible things. There is no one who does what is right. The Lord looks down from heaven at mankind to see if there are any who are wise, any who worship Him. Tingnan nyo to, take note nyo. The Lord looks down from heaven. So meron ba nalilingid kay Lord? Lahat kita ng Panginoon. At yung nga kaya sinabing, fool says that there is no God. Hangal ka nga. Para sabihin na hindi ka nakita ng Diyos o hindi tayo nakita ng Panginoon. Tuloy pa natin. Sa verse 3, but they have all gone wrong. They are all equally bad. Not one of them does what is right. Not a single one. Just imagine, not a single one. Ni isa wala gumagawa ng tama. Don't they know, as the Lord, are all these evildoers ignorant? They live by robbing my people, and they never pray for me. But then they will be terrified, for God is with those who obey Him. Evildoers prostrate the plans of the humble man, but the Lord is his protection. So, makikita natin, kaya talagang fool, ang daming taong hangal. Kaya doon kayo na sa James, sinasabi mo, ikaw ay wise, then show me by your good deeds, by good life. Kailangan makita yun eh. Kasi yung karunungan alam ng tao, ay karunungan na paano manlalamang, paano mandadaya, paano manloloko. Iniisip nila na hindi ako makikita ng Diyos. Sabi sa Psalms 14, God looks down from heaven. Nakatingin siya at walang maililihim. Walang maililihim. Now, yung word na perishing, binanggit niya dun sa binasa natin kanina. Sa atin, to us, na who are being saved, it is a power of God. Sa atin na tumanggap, sa atin na naniniwala sa ating Panginoon, it's the power of God. But every person is either in the process, lahat ng tao, is in the process of salvation or destruction. At our response to the cross of Christ determines which. Kung paano tumutugon ang tao sa cross, ang magsasabi kung sino ka. If you are a wise person as defined by the Word of God, or ikaw ay fool. Tandaan natin, mga kapatid, wala pong exempted dito. Even us Christians, subject dito. At ang mahirap dito, ang nakakatakot dito, alam niyo po ba, mas stricter ang judgment. It's better na hindi na natin nalaman ang katotohanan kesa gagawin mo hindi tama. Di po ba? It's better na hindi mo na nalaman yung katotohanan. Kesa alam mo yung katotohanan, alam mo, at still ginawa mo, ang laki ng responsibility, mga kapatid. Hindi po tayo nagbibiruan dito. Now, to the Christ rejectors, they are in the process of being destroyed. Mawasakin talaga ni Lord eh. Yung nga yung sinasabi na sa mga fools na hindi darating ang distraction, walang punishment, you are fool. Darating yon. Ang Ecclesiastes chapter 3, ang Galatians chapter 6, verse 7, you can never fool God. You will reap exactly what you have sown. Yan ang minsan nakakaligtaan ng tao eh. Na kung ano ang itinanim mo, ang siyang aanihin mo, at si Lord, isa-set niya yung time na yon kung kailan natin haharapin lahat yan. Kaya nga tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Now, but to those who believe, it is a powerful wisdom. Tayo, no? By the grace of God, natin, it's a gift from God na binigay niya tayong pagkakataon na makilala siya. Sa Ephesians chapter 1, sabi doon, God has blessed us spiritual things.
At yung Spiritual Truth yung sinasabi po doon na tayo binigyan ni Lord ng pagkakataon makilala siya. Binigyan tayo ng pagkakataon magkaroon ng ganyang uri ng karunungan for us to enjoy life. Light na sinasabi ng Panginoon. Hindi ito yung light na sinasabi ng mga fools. Amen. Now, binanggit din po doon, it is written. It is written. Sa Isaiah 29, chapter 29, verse 14, so I will startle them with one unexpected blow after another. Those who are wise will turn out to be fools, and all their cleverness will be useless. Yung sinasabi ng mga taong, ay matalino ko, alam ko yan. Well, let's see. Tingnan natin. Sino ang wise on that day na iseset ng Panginoon? Kaya sinasabi ni Prophet Isaiah na tayo na we will have the ultimate fulfillment nitong tinatawag na revelation ng Panginoon on the last day when Christ set up His kingdom. Dito sa Revelation chapter 17 verse 14, they will fight against the Lamb, but the Lamb together with His called, chosen, and faithful followers will defeat them because He is Lord of lords and King of kings, and all of human wisdom dies on that day. At darating yon, basta simple, darating yon. Sinet ni Lord John, kung kailan man yon, yung sinasabi niyang fulfillment na ipapakita ni Lord, sino ang wise and who are the unwise. Papakita niya yan. Now, sinabi na naman niya, where is the wise? Diba binanggit niya, where is the wise? So, itong human wisdom always proves to be unreliable, which is true. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung nauunawaan o iyong karunungan. Ito ay impermanent. Pag sinabing impermanent, hindi ito permanente. Yung karunungan na yan. Dahil yung karunungan na yan na galing sa mundo, ang magpapahamak sa ating lahat. Kasi itong ating pag-aaral, it speaks of practical instructions. Hindi siya doctrine, hindi siya doktrina, kundi practical instructions for right living. Tamang pamumuhay na ibinibigay ng Panginoon. Now, sa Proverbs chapter 14 verse 12, what you think is the right road may lead to death. Na inisip ng tao, relying on his own wisdom, ito na yung daan. Yung pala, daan ng kapahamakan. Nakakalungkot na maraming taong gano'n. Akala niya, ito na yung daan, ito yung tamang pamaraan. Tapos, at the end, napahamak. At marami ang napapahamak. Ngayon, dito rin sa Romans chapter 1, basahin ko po ito. Simula sa verse 18 to 23. Romans chapter 1, verses 18 to 23. Ganito po nakalagay. The guilt of mankind. God's anger is revealed from heaven against all the sin and evil of these people whose evil ways prevent the truth from being known. God punishes them because what can be known about God is plain to them, for God Himself made it plain. Ever since God created the world, His invisible qualities, both His eternal power and His divine nature, have been clearly seen. They are perceived in the things that God has made, so those who have no excuse at all. They know God, but they do not give Him the honor that belongs to Him, nor they thank Him. Instead, their thoughts have become complete nonsense, and their empty minds are filled with darkness. They say they are wise, but they are fools. Instead of worshiping the immortal God, they worship images made to look like mortal men, of birds, or animals, or reptiles. So sinasabi rito, mga kapatid, na nakita natin, kitang-kita naman po ang lahat ng bagay, very visible lahat. Nakikita natin kung ano ang naidudulot ng kamalian at ano idinudulot ng kabutihan, but still, ang tao, ni-reject nila ang karunungan ito.
Kaya nung sinabi ng Panginoon, where is the wise? Where are the scribe? Pag sinabing scribe, ito yung mga expert of the law. Ito yung mga Saduceo, ito yung mga Pariseo. Yung scribes kasi, ito yung kung tawagin natin, ito yung law-making body. Ito yung gumagawa eh. Pero ang nangyari, hindi pa rin naintindihan itong cross. And even, sabi na, where are the debater? Itong debater na ito yung mga public philosophers, best public philosophers, ito yung mga rhetorical speakers, pero ang gagaling magsalita, pero hindi pa rin naintindihan ang cross. Sa verse 21, sabi po doon, for God in His wisdom made it impossible for people to know Him by means of their own wisdom. So ibig sabihin, kung gusto mo makilala ang Panginoon, hindi ka pwedeng mag-rely doon sa iyong karunungan lamang na hindi ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kaya maraming tao hanggang ngayon na pag ginamit nila yung kanilang yung reasoning nila, hindi nila maintindihan ang kabaitan ng Diyos. Sa gitna o sa likod ng mga pagsubok, hindi nila alam na mayroong magandang ginagawa ang Panginoon. Kaya sa Isaiah 55, ang sabi doon, my thoughts and ways are far beyond yours. Kaya never rely on what you think you know. Sa Proverbs chapter 3. Minsan nakadepende tayo sa ating nalalaman, naunawaan. Lahat ng pong yan ay nonsense. But pag nasa iyo na ang karunungan ng Panginoon, kaya sabi ko kanina, if you lack wisdom, if you don't have wisdom, pray about it and God will give it to you generously. Now, God chose to save those who by grace abandon themselves to God. Pag sinabing abandon, sinurrender mo. Para magkaroon ka nitong karunungan nito, isurrender mo ang iyong sarili sa Kanya. Totally. Time, talent, treasure, lahat isurrender mo sa Panginoon. Hindi lamang po yun, those who abandon themselves, those who trust in Him. Ang tanong ay, bakit nga ba ako dapat magtiwala sa Diyos? Bakit nga ba, mga kapatid? Bisa nga, tanongin natin sa sarili, bakit nga ba ako dapat magtiwala sa Kanya? Why should I rely on Him? Kasi siya ang Diyos. Sa Kanya nagmula lahat ang karunungan, ang lahat ng bagay. Siya nakababatid ng mabutit masama para sa atin. Jeremiah 29:11, sabi, I alone, ako lang nakakaalam ng future mo. So, yun ang dahilan, bakit ka dapat magtiwala sa Kanya. Never trust on yourself or other people's opinion. Walang mangyayari, mga kapatid. But rely on God. Hindi lamang yon, not their own wisdom, understanding, and strength. Huwag kang manahan sa sarili mong, yung sarili. Na minention ito, binanggit ito ni Pastor Owen last Tuesday. Sabi nga, sabi niya, ang problema na hindi ko kagad natanggap si Lord is because of me. I, me, my. Yun ang sinabi niya. Sabi ko nga, no? Yung sarili natin, relying on your own understanding, ito naintindihan ko, ito yung paraan na alam ko, mag-fail ka. Now, kung titignan nga natin ito, no, paano nga ba makakatulong sa ating lahat, no, para mawala yung division? Mawala na yung pagalingan dito, patalinuhan dito. At the same thing sa Corinto, no? Paano nga ba makakatulong yung mga pagtuturo ni Pablo para magkaroon ng one mind, one judgment, at sinasabi nga na hindi na magkakaroon ng pagkaaway-away. Isa lamang, mga kapatid, that we will only be united when we fully abandon our own view. Pag inabandon mo yung sarili mo na ito yung opinion ko, ito yung opinion nila, it's not about us, it's about God, it's about Christ. Kaya nagtatalo-talo eh. Ito yung opinion ko, ito yung nalalaman ko, ito yung pinag-aralan ko. Wala mangyayari. Kinakailangan, sabi nga po, abandon our own view, personal wisdom natin, strength to be fully dependent in Christ. Sa Kanya tayo asa. Kung sarili natin, anytime babagsak ka, anytime magkakasakit ka, pero totally dependent on God. God's power, God's strength, God's wisdom. Kaya nga, ang division, kaya nag-i-exist yan, mga kapatid, at fighting continues when we make ourselves God. Pag ginawa mo ang sarili mo, ikaw ang Diyos. Magtatalo-talo nga. Ilang Diyos na yan? Kung lahat ng opinion niya, opinion nito, opinion ganito, magtatalo-talo eh. Tandaan natin, there's only one God.
Hindi tayo God. Kailangan dependent tayo sa Kanya. Hindi lamang yon na sabi nga na you call the shots. Ngayon, dito sa Ephesians 4, basahin ko po ito. Binanggit ito ni Pastor Owen last Tuesday. At ito po ang susi para maiwasan itong mga pagtatalo-talong ito. Ephesians chapter 4, simulan ko na po sa verse 1. I urge you then, I who am a prisoner because I serve the Lord, live a life that measures up to the standard of God set when He called you. Be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. There is one body, one Spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all mankind, who is Lord of all, works through all, and is in all. Nawa, wag natin kakaligtaan to, mga kapatid. There is only one God. Isa lang nagbaptize sa atin. Ba't nagkakagulo? Baka nag-iba-iba ata ang espiritu. Di po ba? Ba't nag-aaway-away? Ba't nagkakagulo ang buong mundo? Kasi nga po, nagre-rely sa kanilang sariling kaisipan. Now, so dito po, no, yung ating, sa Colossians chapter 2, verses 2 to 3. Tingnan niyo po to. Sa Good News Version po, in this way, they will know God's secret, which is Christ Himself. He is the key that opens all the hidden treasures of God's wisdom and knowledge. Ang key, si Christ. Si Christ kailangan tanggapin ng tao sa kanyang buhay. Without Christ, walang mangyayari. Siya ang susi. Tandaan niyo mga kapatid, He is the key, susi siya that opens all the hidden treasures of God's wisdom and knowledge. Thank you, Lord, mga kapatid, at magandang umaga po sa inyo. At naway, makatulong sa ating lahat ito, no? Na hindi tayo magtagisan ng katalinuhan, but totally dependent on God. Ang susi nga po, you have to abandon yourself and let Christ do it sa kanyang pamamaraan, hindi sa pamamaraan natin. Amen. Amen. So, magandang umaga Thank you, po. Lord. So, dahon na tayo sa ating Sagot wheel muna po. of blessing. Ayan, yan po yung ating sagot sa umagang ito. Punan ang patlang, dinamtan kita ng may magandang burda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Ayan. Thank you, Lord. At maraming sumali. Okay, paikutin Yan, na natin. tingnan na po natin kung sino ang pinagpala ni Lord sa umagang ito. Andal pa, umiikot pa. Wala na. Pinto na. Ay, si Sally Flores. Ng ating worker, diyan po sa Sa Mendez. Mendez. Ayan. So magandang Thank you, umaga Lord. po mga kapatid. 3 days to go at celebrate na tayo. Tandaan po nyo ang inyong mga ticket. Now, yung ating readings for today sa Ezekiel chapter 17 and chapter 18 at Luke chapter 9 verses 1 to 17. So Yan. mga kapatid, maraming salamat. Thank you, again. Lord. See you again tomorrow. Thank you po. God bless you. God bless po, mga pa. kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.